Dito tayo ngayon sa Starbucks, yung very near doon sa ferry station ng Nami Island, papuntang Nami Island. And kaya ako nag-stop over muna dito. Ito pala itsura ng Kaya ako nag-stop over dito kasi ang dami ko rin nakain kanina. Kahit no rice yung duck kalbi na kinain ko. Marami pa rin siya para sa isang tao. Tapos nag-crave ako ng matamis and plano ko sana kasi na mag-zipline. Anong oras na? 2:12. Tirik na tirik yung araw. Zipline ako, tutusta ako dun. So, medyo magpapalipas ako ng oras and chill lang kasi overnight naman ako sa Nami Island. Ang disadvantage na ng ganitong approach is medyo mahirap din na nagta-travel na may bit-bit kang bag. Although, nag-travel light na lang din ako. Kakayanin naman pero iba pa rin pag nagta-travel wala kang bit-bit. Andito na tayo ngayon dun sa Zipwire going to Nami Island at ang presyo ng ticket ay 49,900 won. Back and forth na yon. So yung papunta Zipwire, pabalik ferry na pala. So ito yung lugar nung office nila, ticketing office. After this, akyat na ako dito. Meron silang parang elevator. And kung gusto nyo malaman yung height niyan, dun sa previous vlog ko, binidyohan ko na kung gaano kataas tong tore na ito. So dito, may mga nakasabay ako mga tourist din. Isang set of 3 na family. Tapos, 2 pair ng couple yung kasunod ko. So, ang ginawa sa akin dito, sinecure yung gamit ko. So, allowed naman yung backpack. Andyan yung mga pang-overnight ko na gamit. Kailangan lang talaga na wala akong mga bagay na maaaring malaglag habang nag-zipline. So, bawal yung eyewear. Tapos, yung GoPro ko dapat nakatali din. So, dapat secure siya. Hindi ko siya mabibitawan. So, yun lang naman. Tapos, yung bag ko medyo may kalakihan. I'm surprised na allowed naman siya. Pinalagay lang siya sa akin sa harapan. Tapos, sinecure lang siya. Then, yun na. Go na. Nasa Nami Island na tayo katatapos ko lang mag-zipline. Doon yung sa zipline. So, meron ditong train, Nami Wharf train station. Nakita na ako kaagad na kanina, na squirrel. And hanapin lang natin yung ating hotel. Magulo yung weather dito kasi may times na talagang tagaktak yung pawis ko. Tapos pag humangin, parang yung hangin niya hindi naman pang summer. Pero lamang pa yung summer as of now. So far, nakita ko ngayon dito merong, ano ba to? Parang photo booth. Yan, Nami Island Waikot. May mga vending machine, parking payment machine, then may cafe, may mart. May convenience store naman pala kasi worried ako kanina na baka wala akong mabilhan ng water o kung naman. Then, ayun pala yung ferry. Kita naman yung ferry dito. So, andun yung ferry. Kung mag-ferry kayo, doon. Tapos, andun lang sa kabilang side yung sa may zipline. So, lakad pa tayo ng konti. So, merong literature na nagsasabi na itong Nami Island ay pinangalan kay General Nami, na yung labi niya ay nakalagak sa hilagang bahagi ng island na ito. Noong 1940s daw ay nagkaroon ng Nami Island because of a construction of a dam. Then, eventually, dinevelop to para maging isang tourism attraction. Naging aware lang ako sa existence nito nitong 2001 sa kasagsagan ng popularity ng Endless Love Winter Sonata. Imagine mo na lang nandito ka naglalakad tapos may biglang bubungad sa'yo dito sa gabi.
Hotel, nasan ka na? So, may ostrich doon. So, based sa map, yung hotel ay nasa south. So, dulo-dulo siya. Ito, mga 2 point something kilometers from the ferry at saka dun sa zip wire. Marami rin namang turista, although mainit talaga nitong season na to. Maraming mga animal, maraming mga activities na po pwede mong gawin, explore for couples, family, barkada, pwede. Highly recommended to for all ages. Tsaka pati seniors kasi ang sarap maglakad. Yellowish na yung mga puno dito. Pero, dominant pa rin ng mga green. May ice cream. Ay, ito na yata yung famous na yung mga ginkgo tree. Pero, later na lang natin pupuntahan kasi may nagpipicture-picture pa. And may warm water. Garden swimming pool. Nag-Strava pala ako, although late na. Nasa 2.2 kilometers na yung nilakad ko sa loob ng 15 minutes. Feeling ko to na yung hotel feeling ko to na yun, doon na talaga yun. Malayo yung hotel doon sa ferry. Sorry, hingal na po. May toilet ulit doon. Pansin ko pala sa mga Koreans, pag sinabi kong where's the CR or the comfort room, di nila alam kung ano yun. Alam nila toilet. Kahit hindi masyadong magaling mag-English yung Korean, gets nila yung toilet. Andun yung fountain. Over there lang yung fountain. Dun sa direction na yun. Mamaya natin pipicturean lahat ng mga yan. Kasi, kailangan natin ibaba yung gamit ko. Ang bigat. Ito na yung hotel. Palaka. Tada! Thank you, KTO Manila. Sagot kasi nila yung accommodation ko. Yan. Ay! Let's go! Nire-recharge lang muna ako tsaka nagpapalamig kasi talagang pawisan tayo for today's video. Nagpalit din muna ako ng shorts kasi mainit yung pants sa ganitong weather. But I hope in the next few weeks, dahil actually, di ba, September, October, November yung autumn. So, paano na yan, palamig na yung weather. Pero ngayon talagang mainit pa. Pero maganda yung place. Maganda, promise. So, ayan. Basa-basa yung buhok ko ng pawis. Pero mamaya, pabawi tayo sa bathtub. Medyo nagdidilim na. 6:13 Nami Island. Yan. Meron pala ditong stage. Siguro pang event din siguro to. Paminsan-minsan. And as I've said kanina, medyo may sign na ng autumn dito. Although pagdating ko, sobrang init. As in, feels like 40 degrees daw sabi sa cellphone ko. Or parang marami ako nakita sa Instagram na itong area na to, ito mismo ay napakaganda for picture taking sa autumn. Ang kagandahan ng mag-overnight dito, ayan, 6:16, wala na halos tao dito. 6:34 Nami Island. Kain muna ako ng dinner. Ito pansin ko lang sa mga Korean, laging may mga side dish ba tawag dito, pero yun nga, actually minsan ito pa lang busog na ako, sarap-sarap na wala. Ito yata yung order ko. Jim Duck mild flavor braised chicken with rice. Ito naman kakainin natin. Wala pa akong kinain or in order na hindi ako nasarapan.
So, let's eat. Ayan, madilim lang din na siya makikita. Pwede naman to kung talagang trip mo sa gabi magmuni-muni. At may mga houses dito. Alam, siguro for rent din to. So, pag uwi ko dun sa hotel, sinulit ko yung bathtub. And the next morning, ako ay nag-photo walk. Nag-morning walk ako. In fairness, nung umaga, medyo chilly. I mean, malamig pa ng kaunti. Pero eventually, mainit na rin. As in, kailangan ko nang tanggalin yung jacket. So, yung route ako dito ay paikot lang, as in dun sa mga gilid-gilid ng island ako naglakad. And wala naman akong masyadong masasabi, kundi nakaka-relax talaga yung vibe ng island. Hirap kumuha ng sariling picture. Hinto ako na matagal sa setup yung tripod, tapos magre-remote. Diba? Kaya kung magta-travel kayo, mas okay para may kasama. Yun lang, kung couple kayo, ganun din. Kung gusto nyo ng picture na magkasama, tripod pa din. As in, set up yung tripod. Pakita ko ang itsura. Actually, parang mas okay dapat yung zoom lens ang dinala ko, hindi yung pancake lens eh. Kaya lang kasi nabibigatan ako kapag masyadong mahaba yung lakaran, pag yung mas mabigat na lens ang dala ko. And ito, magamit lang ako ng cellphone na connect yan sa camera. Tinitingnan ko lang kung nasa frame ako, then shoot. Kahit wala siguro yung English translation, magigets mo na yung gusto nilang sabihin dahil dito. Pag hindi mo pa naintindihan yan, medyo madulas nga naman dito. I mean, medyo pababa. Tapos syempre, puro buhangin. Tara, magandang picture. Ano pa ba ang purpose natin dito? Ito yung process, Lagay natin yung camera dito sa tripod. Tapos, i-angulo natin. And hindi pa rin ako happy. Kailangan ko umatras. Pag nagta-travel, mas maganda wide angle. Wide angle lens. Tapos, kung kaya, zoom lens na maganda yung aperture. Ito pala yung side ng Nami Island. Ngayong mga bandang 7 na siguro na umaga or 6:30 pa lang. Maraming mga pension houses dito or hotel. Maraming pwedeng gawing activities dito sa Nami Island. So kanina napakita ko na pwede kayo mag-bike, sumakay ng train, mag-picnic, etc. Pero wala pa ako nakikitang content na nag-morning walk, kaya ito yung ginawa ko. Besides, sa tingin ko isang magandang activity, lalo na pag summer, yung morning walk. Kasi nga, mainit eh. Kakaiba rin yung init pala sa Korea. And one way to beat the heat in Korea is yung mag-morning walk. Mukhang kakaiba rin ang alinsangan sa Korea kapag summer, pero marami akong nakikitang activities at places na okay bisitahin as tourist sa summer season dito. Second week of September in Korea is still hot, pero bandang hapon, gabi at early morning, definitely mas malamig dito sa Korea. May amihan o malamig na simoy na ng hangin, unlike sa Pilipinas. Sobrang natuwa ako sa morning walk na ito. Hindi kasi ako masyadong fan ng crowded places. Mas gusto ko rin yung ganito. A little bit disconnected or isolated. Solo ko yung space. Hindi nagmamadali, walang ingay mula sa crowd, kaya mas dinig yung huni ng mga ibon at mas na-appreciate ko yung natural beauty ng Nami. At dahil may autumn, winter at spring dito, ang sarap sigurong balik-balikan ang Nami Island. The trees change with the season kasi. I'm sure iba ang charm nito sa autumn, lalo na sa winter at pati sa spring.
Oy, teka lang. Ito. Winter Sonata First Kiss dun daw. Sige na nga, tingnan natin. Mukhang tama yung decision ko na maglakad lang. Kasi kung nagbike ako, medyo mabilis ang takbo mo nun eh. Medyo hindi mo mapapansin gaano yung iba pang mga... Uy, ang ganda nito. Teka, wait lang. Hindi mo mapapansin gaano yung mga ganyang detalye sa paligid. First kiss. Dito daw yon. Ay. Si June and Janice. Ayan. May pa-snow. Ayan, after 3.5 kilometers, tanaw ko na yung hotel. Andyan lang yung hotel. Opposite nito. Ano to, palay? Palay nga. Palay ba to? So, naglakad-lakad nga lang ako palibot sa island, dun sa mga gilid-gilid na trail ako dumaan. And after that, bumalik na ako sa hotel para kumain ng breakfast. So, meron sila dong breakfast buffet. Tapos no, nag-empake na ako at nag-prepare papaalis dito sa Nami Island. So, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood. This is Needy360 na nagsasabi na, kung nahagip ka ng aking lente, sana makita mo ito at napangiti kita. See you on my next bisikleta, camera, etc. video. More train and bus ride in Korea sa next vlog. Bye-bye!